Ayan mga idol, at welcome back ulit sa ating munting channel. Ito nga palang kusinero ng barangay na bumabati sa inyo ng magandang araw at syempre magandang buhay para sa inyong lahat. Ayan mga idol, gagawa tayo ng pangnegosyong crispy pata reheat. Ayan, reheat mga idol. Syempre kailangan natin rito ng vacuum sealer at syempre yung plastic na pang sealer mga idol. Ayan, kung gusto niyo magnegosyo ng ganito, ayan, sundan niyo lang ang video at siguradong baka dito na kayo umunlad at umasinso mga idol. Ayan, crispy pata reheat. Ayan, tingnan mo naman gaano kalutong. At syempre pag reheat, pag may bumili ng reheat na pata, wala nang laga. Dahil nakalaga na, templado na, masarap na. At higit sa lahat, nakaprito na siya, nakahapkok na siya ng prito. So iwas na po sa talsik mga idol. So napakadali niyo na lang iprito dahil reheat, iprito niyo na lang. At wala ng talsik, wala ng hassle. Ayan, lalo-lalo na yung darating na Pasko at darating na New Year. Ayan, kung gusto niyo pong umorder, ayan, PM lang po mga idol sa ating Facebook page ng ating crispy pata reheat. Mid to order po tayo mga idol. Ayan, so pwede po tayong magbenta ng ganito na naka-vacuum sealer po siya. Ayan, syempre ang pata natin malinis na malinis yan at sariwa. Ayan, at syempre nalagyan natin ng luya, sibuyas, at yung ating paminta, syempre laurel, at syempre yung ating iodized salt, ang ating pinakaasin rito. Syempre medyo tapangan natin ang kanyang timplada, ang kanyang asin para manuot sa ating pata pagkasakaling maluto na. Ayan, pagkalipas ng halos 1 oras ay malambot na ang ating pata mga idol. Ayan, tingnan nyo ang aking diskarte sa aking pwedeng maging negosyo, at ito ay magiging negosyo ng ating kusinero ng barangay. Walang iba kundi ang ating crispy pata reheat. Ayan, tapusin niyo po ang video at tingnan niyo ang diskarte kung paano po tayo magnegosyo ng crispy pata reheat. Ayan, sa mga nag-online seller, pwede po tayong gumawa ng crispy pata reheat. Kahit wala tayong vacuum sealer, pwede po, kahit sa plastic na lang po natin ilalagay, ay pwede po tayo magnegosyo ng crispy pata. Ayan, syempre pagkaluto, ilagay lang natin sa freezer. Ayan, pagkalaga at saka natin iprito, syempre iprito na natin ang ating crispy pata mga idol. Ayan, so ibig sabihin huwag na natin masyadong lutuin, half cook lang ang ating pagkaluto rito para manatili siyang juicy at hindi mga nuyo ang kanyang laman at manatili siyang malambot mga idol. Ayan, half cook lang, half cook lang. So ang bibili bahala na siya kung paano niya i-crispy. Syempre wala na siyang hassle doon dahil unang-una hindi napuputok ang ating crispy pata. So ang gagawin niya, initin niya na lang, iprito niya na lang, i-deep fry niya na lang, at saka nasa kanya na kung anong lutong ang gusto niya mga idol. Siyempre sureball po na malutong ito dahil ito po ay galing sa ating mga refrigerator. Siyempre nga reheat. Ayan, so ayan, half cook lang yan mga idol, pero kita mo naman napakaganda niya pagkaluto. So ayan mga idol, meron tayong sariling label, at syempre kung gagawa kayo ng ganitong negosyo ay masarili rin kayo label. Papagawa kayo ng sarili niyong label, sarili niyong tatak. Ayan, kagaya nung sa akin, ang label ko ay syempre kusinero ng barangay. Ayan, at ayan, nilagay na natin siya sa ating vacuum sealer mga idol, at syempre para mas maganda sa vacuum sealer. So ang vacuum sealer na yun pala ay napakamura lang, ma-order nyo yan sa Shopee. So nasa 1,000 mahigit lang mga idol, 1,500 yata. Ayan, so hanapin nyo lang sa Shopee, napakaraming vacuum sealer. So yan, ganyan na, vacuum sealer na. So pagkatapos yan, pwede natin ilagay sa freezer, at syempre habang nakalagay sa freezer, pwede na tayong magpa-order sa ating online negosyo mga idol. Ayan, ganyan lang kasimple magnegosyo ng crispy pata reheat, lalo na darating na Kapaskuhan, New Year. Ako, napakarami, napakalakas nito, napakaraming order nito mga idol. So ayun, pagkalipas nga ng ilang oras, nilagay ko muna sa freezer syempre para talaga nating matisting. Ayan, syempre iprito na natin siya ngayon idol. Pagkalipas ng halos 3 oras sa freezer, iprito na natin siya ulit. Yun ang tinatawag reheat na mga idol. Syempre, pero kung frozen na frozen po yan, pwede po natin ilagay muna sa ating microwave para lumambot. So kung hindi naman, kusang palambutin, mas maigi. Ayan, so ayan mga idol, nireheat na natin ang ating crispy pata ng kusinero ng barangay. Ayan, ganyan lang kasimple. Kaya kung umorder kayo, napakasimple, wala nang hassle, wala nang putok, wala nang talsik mga idol. Syempre malambot ang ating pagkaluto rito, at syempre templado na. Mayroon tayo rito mga secret ingredients na talaga namang nagpapasarap sa ating crispy pata reheat. Ayan, sa mga gustong umorder, PM lang po. At syempre kailangan natin magpa-reserve dahil tayo ay mid to order mga idol. Hindi po tayo nag-i-stock dahil wala po tayong freezer na malaki. Ayan, mid to order po tayo. Sa mga gustong umorder lang, ayan, PM lang dito sa Metro Manila, Luzon. Ayan,
South, North, Luzon, ay pwede po. Basta abot po ng mga lalamove, ayan, pwedeng lalamove. So ayan mga idol, ganyan lang kasimple ang aking diskarte ng aking crispy pata reheat. Ayan, at maraming salamat muli sa inyong lahat. At saka sa mga order nga pala ng ating bagnit bagoong, paki-PM lang mga idol ha. Ready, made to order din tayo sa ating bagnit bagoong. Talagang 160, loaded pang ulam. Naku, napakasarap yung ulam ng ating bagnit bagoong. Higit sa lahat, malinis ang ating pagkakagawa. Ayan mga idol.